Naku mga ka-good news, ito yung talagang nakakagulat na balita dahil meron palang 2 million infiltration agents or mga spy na pinakawalan ng China noong taong 2020 at nagkalat na ito sa buong mundo. Kaya itong Alice Guo story ay isa sa mga ito. Atin pakinggan ang the greatest Filipino vlogger, si PMC. Chinese Communist Party o CCP, ang partidong namumuno sa mainland China, ang pinakamalaking grupong politikal sa buong mundo. Ito ang nag-uutos na angkinin ng mga isla sa Spratly, ang pasimuno sa pagbomba ng tubig sa ating PH Coast Guard, Yan. ang umahadlang sa resupply mission para sa Sierra Madre. Grabe. Pati ang mayor ng Bamban sa Tarlac na nasangkot sa Pogo ay pinaniniwalaang pakawala rin ng partido. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na lumabas ang isang classified na dokumento na nagsaad sa 2 milyong mga komunista ang nakapasok sa mga institusyon ng maraming bansa. Ito ang napakahirap kasi kapag na-infiltrated na tayo or napasok na, ay pwedeng magkaroon ng influensya itong tinatawag natin na Communist Party ng China. At kapag na-influensya ang ating opisyalis sa gobyerno from LGUs galing sa mababa na mga ranggo hanggang sa mataas na mga ranggo, isang tawag lang yan galing sa China, sa Communist Party, ay pwedeng magbago ang ating panggobyerno. Kaya napakadelikado itong mga infiltration agent na ito na katulad ni Alice Guo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba? totoo ba? Galing talaga nitong PMC, no? Sa pagsasalita lang ay bilib ako sa kanya. At lalo na sa kanyang mga paggawa ng video. Kaya kudos kay PMC. Mainit ngayon ang balita hinggil sa alkalde ng Bamban sa Tarlac na si Mayor Alice Guo na nasangkot sa Philippine Offshore Gaming Operator ng Zunyuan Technology sa Baofu Compound ng bayan. Noong pinatawag ito sa Senate hearing para tapusin ang kaso hinggil sa Pogo, mas malalim pala ang nahukay na rabbit hole. Itinanggi ng mayor ang kanyang ugnayan sa mga iligal na nagaganap sa loob ng compound. Bagamat nakapirma ang babae sa maraming dokumento, nagmaang-maangan na mayroon siyang kinalaman. Sabi nga ng mga netizens, sino ba ang aamin? Pero simula pa lamang iyan ang mga kaduda-dudang sagot ng alkalde, dahil kahit ang mga personal na pinahayag nito ay nonsensical. Eto, kaya kasi nagkaganito, kasi ang mga opisyalis naman natin sa gobyerno ay tumatanggap ng red tape. Lalo na sa Comelec. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit diyan sa Comelec. Bakit nakapasok na isang legitimate Filipina itong si Alice Guo na ang dami-daming kulang na papilis niyan? Bakit nakapagkandidato yan? Kaya isa na yan na dapat imbestigahan ang Comelec kung bakit nagkaganon. At isa pa ay yung ating National Statistics Office. Sino kaya ang gumawa ng kanyang mga papilis diyan? Yan ang dapat ipapatawag din sa Senado. Ayon sa mayor, hindi nito alam kung saan lugar siya pinanganak. At ang birth certificate ay inirehistro lamang noong siya ay 17 taong gulang. Grabe. Wala itong dokumento na nag-aral ng elementarya, ng high school, pati kolehiyo. Sinabi ng alkalde na homeschooling lang ang ginawa sa kanya dahil iginate nito na nakatira sila dati sa isang farm. Wala ding mga marka kung nakapasa o kung nakapagtapos. Hindi rin ito matandaan kung anong paaralan kaugnay si Teacher Rubelin. At hindi rin niya alam kung sino-sino yung ibang mga kasambahay sa 5080 Santiago, Valenzuela. Kung sila ay tumira doon ng 1 taon. Hindi rin ito masabi kung nasaan na yung isa nitong kapatid. Mga sagot na tinatawag na plausible deniability. Plausible deniability. Yung isang kapatid niya, si Sheila Guo, ay meron ng pinalabas na video na ito'y hindi ayon kay Alice Guo. Yun ay kontra at revelasyon sa kanilang status dyan.
Ang sabi ni Sheila Guo ay sila'y pakawala ng gobyerno ng China, ibig sabihin ng Communist Party ng China. At ang triad or ang counterpart yan ng Yakuza, ng Mafia, ang triad ng China, ang sasagot daw kapag mabuking na sila pala yung mga espiya ng China. Silang magkakapatid. Pero yung si Sheila Guo ay hindi na nakikita pagkatapos magsalita sa media tungkol sa kanilang pag-iispiya dito sa Pilipinas. Kapag sinabing plausible deniability, ito yung pagtanggi sa isang akusasyon na pinlano muna na walang iiwanang bakas na ebidensya para ikonekta ang krimen sa pagkatao. Kumbaga nilinis ang pinagdaanan, tinanggal ang mga koneksyon upang maiging maitanggi ang akusasyon. Kung susuriin ng maigi ang usapan, mapapansin na mukhang ito ang ginamit ni Mayor na paraan. Wala ni isang record ito sa anumang eskwelahan. Walang ugnayan nag-tutor sa anumang organisasyon. Walang koneksyon sa anong ospital ang birth certificate. Walang dokumento mula sa midwife na nagpaanak. At walang address kung saan lugar pinanganak. Wala ni isang bakas ng pinanggalingan. Putok sa buho pala ito eh. Wala lahat. Kaya klarong-klaro. Ngayon, pinagtawanan tayo ng China. Kasi kung nangyari lang ito doon sa Amerika ay siguradong kulong na itong si Alice Guo. Ngayon dito sa Pilipinas ay tinatanong lang siya. At kahit na malaman pa na siya ay membro ng Communist Party ng China ay okay lang sa atin, sa ating pamahalaan. Walang pataw na itong punishment. Walang kung anumang kaso. Diba? Grabe naman, sobrang libre naman dito sa Pilipinas ang galaw ng mga inchik na yan. At nakasalalay dito ang Pilipinas at WPS. Ayon kay PMC, kasama ang WPS at China sa pagpakalat ng China noong 2020 ng 2 million sleeper cells. Ito yung mga agent ng China na pinakawalan na magkunwari na nagtatrabaho lang sa mga opisina ng gobyerno sa iba't ibang bansa dito sa mundo at lalo na dito sa Pilipinas. Dahil sa mga lagtaw-lagtaw na impormasyong kanyang ipinahayag, mayroong mga naniniwala na ito ay fabricated o gawa-gawa lamang. Ang tanong, bakit naman gagawa ito ng inimbentong pagkatao? Napakagandang tanong at ang sagot ay isa ring malalim na tanong. Sino bang mga individual ang nag-iiba ng kanilang identity? Bago matapos ang taong 2020, isang pasabog ang inilabas ng WION News na isang nailik na dokumento kung saan nakalista ang halos 2 milyong mga miyembro ng Chinese Communist Party ang nakapasok sa malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa. Ito yung WION News or WION News. Ito yung kay Shalky Parma na isang Indian channel. Ang India kasi ay kalaban niya ng China. Kaya pinalabas nila ang dokumento na yun na 20 million sleeper cells pinakawalan ng China all over the world para magtrabaho at isa na ring purpose dyan ay mag-espiya at mangangalap ng mga masilang dokumento tungkol sa plano ng mga gobyerno nila at mag-influensya din ng communism doon sa mga lugar kung saan nagtatrabaho sila. Ayon sa ulat, hindi para magtrabaho, para kumuha ng mga maselang impormasyon. Ayan. Meanwhile, a new report from the Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group called... Inulat din ng nag-leak na dokumento ng The Wire na na-infiltrate nga ng mga miyembro ng Partido Komunista sa China ang mga malalaking ahensya sa mundo, kasama ang mga security agencies, mga bangko, mga pagawaan ng sasakyan, mga research centers at mga universidad. Ayon sa ulat, inilabas ito mula sa British Consulate sa Shanghai noon pang taong 2016. Talking about universities, ang dami-daming Chinese students ngayon na pumasok sa Pilipinas. Dito nga lang daw sa Davao, sa Cagayan City, sa Mindanao, ay nasa 20,000 ka foreign Chinese students. Hindi ba ito nakakabahala? Ito ay isa na naman itong infiltration agents
itong mga kunwaring estudyante na ito and then makapag-asawa ng mga Pilipina, ng mga Pilipino, and then magiging neutralized Filipino citizen. Pero yun pala, sila ay pakawala ng Communist Party of China. Hanggang dito lang ating video, mga good news. Comment na lang ang inyong saloobin sa ating comment section down below. Ako'y magpaalam na God bless the Philippines.